Magandang umaga. Ako si Yuzi Eliserio at ito ang aking presentasyon. Paano magsulat ng unang talata para sa iyong maikling kwento. Konting background lang tungkol sa akin. Ako ay guro ng malikhaing pagsulat sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman. Autor ako ng 6 na koleksyon ng maikling kwento. Ang pinakabago dito yung Ang Hari ng Maikling Kwento mula sa UP Press. Ako din ay nagsusulat ng nobela. Kaya maganda siguro simulan natin dun sa issue na nobela versus maikling kwento. Ayon sa nagsulat ng textbook na naging Biblia ko sa pagsusulat ng maikling kwento, si Janet Borroway sa kanyang writing fiction, wala daw pagkakaiba. Maikli lang daw yung maikling kwento at yung nobela ay mahaba. Siguro intuitively, hindi tayo maniniwala kay Borroway. Kumbaga parang pareho ba yung YouTube video sa pelikula o yung episode sa isang pelikula? O yung isang season ng isang palabas sa isang pelikula, o yung isang season sa kabuuan ng isang television show. Sa palagay ko, may nagagawa yung maikling kwento na hindi nagagawa ng nobela at may nagagawa yung nobela na hindi nagagawa ng maikling kwento. Pero ang pinag-iisipan natin dito ay paano magsulat ng unang talata para sa maikling kwento. Kaya kumonsulta tayo kay David Lodge sa kanyang The Art of Fiction. Ito rin ay Biblia ko sa pagsusulat. Kaso nga lang, itong The Art of Fiction, kadalasan, nobela ang tinatalakay. Pero, meron pa rin tayong matututunan mula dito, lalo na doon sa unang kabanata nito, tungkol sa mga opening o opening na talata ng mga nobela. Masasabi natin agad na hindi nag-a-apply yung sinabi ni Lodge sa opening ng nobela sa opening ng mga maikling kwento. Halimbawa, yung sa Emma, hindi pwede yung mga sineset up ni Jane Austen sa isang maikling kwento, yung mga relasyon na kanyang sinisimulan pa lang si Sirin, wala kang espasyo talaga sa maikling kwento na gawin iyon. Pero, importante yung kabanata ni Lodge kasi yung mga inilarawan niya na ginagawa sa opening ng mga nobela ay pwede rin niyang gawin sa opening ng mga maikling kwento sa unang talata. Halimbawa, paglalarawan ng landscape. Tinanaw ni Boris ang kalbong bundok. Nagsisimula pa lang ang pagmimina. Pwede rin yung sa gitna ng isang dialogo. Wala ba kayong awa? Tanong ni Boris. Nagtatrabaho lang po kami, sabi ng malungkot na pulis. Pwede rin yung pagpapakilala ng isang narrator. Yung opening ng isang maikling kwento ni Aguinaldo, Call Me Scheherazade. Ang kinakausap niya doon yung kanyang tatay. Pero kinakausap niya rin yung mambabasa. Ang salin ni Aguinaldo sa Filipino ng kanyang original na Ingles ay Scheherazade ang itawag mo sa akin. Pwede rin yung pilosopikal na pagmumuni. Sa kanyang 10 taon na pamamalagi sa daigdig, alam na ni Boris na ang malakas ang makatarungan. Panghuli, ilarawan mo ang isang kapanapalabik na sitwasyon. Hindi kailangan parang hinahabol ng terorista yung bida mo. Pwede na bagong dating yung nanay niya pagkatapos ay may dalang pasalubong. Ano kaya yon? Tingnan natin yung iba na nag-isip din, mga scholar na nag-isip tungkol sa maikling kwento. So si Lodge kasi ay nobilista, si Borroway ay manunulat din. Ano naman yung sinasabi ng mga kritiko? Sabi ng mga kritiko, halimbawa itong si Lothe, inilalagay yung mambabasa at yung tauhan sa espasyo at panahon. Sa simula pa lang daw, pinipreempt na ng maikling kwento at ini-embed na ng maikling kwento ang kanyang katapusan. Sa screenplay, ganito rin. Ako ay fan, alam ng marami, ng Save the Cat ni Snyder at meron siyang opening image, ending image at kailangan daw iyon ay kambal. Siguro dahil itong maikling kwento ay maikli, kaya makikita natin din yung pagiging kambal ng katapusan at saka ng simula nito. Kasi parang nasa first floor ka and then nasa second floor ka. Yun yung maikling kwento. Sa nobela kasi, nasa first floor ka magsisimula, nasa penthouse ka sa katapusan. Tingnan natin yung isa pang kritiko, si Susan Lohafer sa kanyang The DNA of Genre. Ang genre to hindi yung sci-fi, horror, kundi genre, uri ng literatura. Sa kaso natin, maikling kwento. Pinag-aaralan kasi ni Lohafer yung maikling kwento tsaka yung sanaysay. Binigay niya yung halimbawa itong kwento ni Barbara Klein Moss na Rug Weaver. Basahin natin yung CP. His daughter-in-law is always wheedling him to leave his rooms over the garage and join her on the patio. But when Ebrahim Nahavendi hears her knocking on the door,
his eyelids dropped involuntarily. Ano daw yung meron dito? Merong sensate na human body. Nakarinig, tapos bumaba yung mga mata. Involuntarily. Sunod, tulad ni Lothe, yun nga nagbibigay ng orientasyon sa espasyo at panahon. Siya ay nasa garage. Lagi siyang kinukulit. Tuwing kumakatok, meron ng paglalaro agad sa panahon. Panghuli, inilalagay ang tauhan sa panganib. Ito yung kapanapanabik na sitwasyon na binanggit ni Lodge. Bakit ganon ang kanyang reaksyon sa kanyang manugang? Tingnan naman natin si Helmut Bonheim na di umano ay nagbasa ng 600 na maikling kwento para sa kanyang libro. Ito yung punto kanina tungkol dun sa metapora ng first at saka second floor. Sabi nga ni Bonheim, kadalasan yung mga maikling kwento nagsisimula ng malapit na sa katapusan. Factor iyon sa iyong pagsusulat. Kabaliktaran nga ng nobela. Yung nobela, ang dami mo bang panahon para i-set up iyong kwento. Sa maikling kwento, iba. Kaya anong mangyayari? Hindi ka pwedeng setup ng marami. Hindi ka pwedeng mag-world build hanggang gusto mo. Kaya si Sanderson, magaling siyang nobelista. Kung nababasa niyo yung kanyang Stormlight Archive, Mistborn, pero pag binasa mo yung mga maikling kwento niya, hindi kagandahan. Halimbawa yung mga ginawa niyang maikling kwento para sa Magic the Gathering, hindi kagandahan. Kasi nag-world build pa siya. Uy, mauubusan ka na ng espasyo. Sumalampas ka na sa word count. Kailangan mo nang magkwento. Mamaya babalikan natin yon. Kasi maganda yung mga opening ng nobela ni Sanderson. Pwede mong sabihin na exciting itong mga ito. Kaya parang wala sa hulog yung aking kritisismo. Mamaya babalikan natin yung puntong yon. Kasi nga naisip ito ng susunod nating kritiko, si Suzanne Brown. Muli, babalik tayo sa maikling kwento versus nobela. Sabi niya, yung mga nobela may luxury magkaroon ng elaborate na opening na kumbaga babalik-balikan ng mga mambabasa at kritiko. Samantala, yung maikling kwento, hindi pwedeng mag-dwell doon sa talata na yon kasi yung mambabasa niya, tuloy-tuloy na basahin, kailangan yun yung pyrotechnics na gagawin sa kabuuan ng maikling kwento. Kaya si Sanderson, tinatambak niya nga doon sa simula ng maikling kwento, yung kanyang mga elaborate world building naman. Pagkatapos, malapit na ending, kailangan ko nang tapusin. Anong nangyari ngayon doon sa pagkadami-dami niyang sinetup? Hindi lahat yon maaani. Hindi lahat ng itinanim niya maaani. Kaya dapat hindi siya nagtanim ng ganong kadami para maani lahat. Yun yung sa maikling kwento. Huwag kang mangako ng mangako. Kasi sa nobela, pwede kang mangako ng mangako. Tapos, bukas ko nababayaran yan sa chapter 12, chapter 18, chapter 300. Sa maikling kwento, kailangan bayaran mo agad yung mga inutang mo sa unang talata mo. Pumunta naman tayo sa isang guro ng pagsusulat, si Jacob Appel. Sabi niya, may 4 na kinakailangan. Una, tiyak na tinig. Sinabi rin niya na kailangan ng punto de vista, pero malamang, tiyak na tinig, ibig sabihin ay distinct yung voice. Ito ba ay magpapatawa? Ito ba ay magpapaiyak? Sarkastiko ba? Yung bida? May inililihim ba? Yung narrator mula sa mambabasa? Sunod doon, kailangan meron ka ng rudimentary na banghay. Siyempre, wag mong ibigay yung ending. Simula pa lang. Pero may hint na yung mambabasa mo sa sitwasyon, sa mangyayari. Gayun din, hindi ka nga pwede na magbigay ng biography. Kailangan may kaunting karakterisasyon na. Anong klaseng tao ito na aming naiinkwentro? Tandaan mo, yung nobela, parang pwedeng sabihin ng mababasa, baka naman gumanda sa chapter 10 o second chapter. Ikaw, pag pangit yung unang talata mo, baka sukuan ka na agad. At panghuli, actually dalawa pa yung huli, pero sa naisay ni Apple, isa lang to Ang kailangan daw ng lunan, setting, tsaka ng hidwaan, conflict. Na itong hidwaan ay napaka-importante at tinalakay ko na sa aking lecture tungkol sa mga eksena sa maikling kwento at nobela. Pero para bigyan lang ng pahapyaw yung manonood, kailangan, tulad ng sinabi ni Snyder, may banggaan. Hindi pwede yung mga nangyayari sa soap opera na si bida, kukwentuhan niya yung kanyang best friend, tapos hihinga niya lang sa manloob. Kailangan, may nagbabanggaan. So si best friend, kailangan sabihin sa kanya, ang tanga-tanga mo kasi. Sinabi ko na sa'yo, i-break mo yan. Kung hindi tatakbo yung kwento. Ganon din sabi ni Snyder, plus minus. Kailangan, ang ending nun iba. Yung tauhan na masaya sa simula, kailangan malungkot. Yung tauhan na may gusto sa simula,
Either makuha niya na sa katapusan ng eksena yung gusto niya o tuluyan ng magsara sa kanyang muka yung pinto sa oportunidad na makuha yung bagay na yon. Hindi pwedeng bukas pwede ba niyang gawin ulit. Tignan natin ngayon ang halimbawa ng isang opening na talata mula sa maikling kwento ni Chuck Berry Pascual. Ngayon si Chuck Berry Pascual ay mas kilala bilang novelista ng mga nobela niya, yung Ang Nawawalang Barangay at yung seryeng Mars. Pero siya din ay author ng maraming koleksyon ng maikling kwento. Halimbawa yung Kumpisal, yung The Gathering Bees, at yung pinagkuhanan ko ng maikling kwentong tatalakayin natin ngayong araw, yung Hindi Ito Romansa. Ang pamagat nito ay Umaga. Ito, basahin natin. Banyagang konsepto para kay Noli ang orasang biolohikal. Ito yung sinasabi ni Lodge, philosophical na uri ng pagmumuni. Hindi ito kailanman tinaglay ng kanyang limitadong bokabularyo. Gayong isinasabuhay niya sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na gawain. Ang bawat kaltis ng orasan sa loob ng kanyang yayat na katawan. Hindi niya alam yung konsepto pero isinasabuhay niya yung pagkakaroon ng biological clock. Hindi niya kailangan ng cellphone para gumising. Dahan-dahan, tumayo sa banig si Noli. Iniingatang walang matabig na mga gamit, lalo na ang mga delatang masakit dumapo sa bumbunan at lalo upang huwag magising ang mga himbing pangkatabi, ang kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid. Ilang sandali na lamang at kakailangalin na rin nilang bumangon. Magbubukas na kasi ang tindahan, hindi sila maaaring manatiling nakahandusay sa sahig. Eto maganda, 'di ba? Nasa banig, wala siya sa kama. Pinapatikim na tayo. Ano yung sitwasyon ni Noli? Dito pa lang sa 2 talata. Ano kasi siyang tao? Considerate. Kasi pwede naman na gisingin na niya eh. Wala din naman point na matulog sila, magigising din naman sila eh. Iniisip niya, sayang naman yung ilang segundo na pwede pa nilang itulog. Ano pa? Andun yung nanay, andun yung kapatid, wala yung tatay. Meron din kakaiba dito, no? Bakit naman siya tatamaan sa bumbunan ng delata? Ilang taon na rin silang ganito mula ng aksidenteng mahulog sa kanal ang kanyang ama at hindi na muling natagpuan. Okay? Ito yung nangyari pala kay Daddy. At ito yung nangyayari sa kanila. Sa 2 talata, inilagay siya sa isang lugar at ngayon inilagay siya sa isang panahon. Nasaan siya? Napilitan silang lumisan sa nirerentahang kwarto. Nakiusap ang kanyang ina sa nakatatanda nitong kapatid na si Tia Violeta na kung maaari makisukob muna sila hanggang makadama ng kaunting ginhawa. Okay, nakikituloy pala sila. Umaga na, magsisimula na silang magbenta. Masikip. Hindi lang yung mga kamag-anak niya yung katabi niya, pati yung mga delata, yung kanyang mga binibenta para silang sardinas. Bilang konklusyon, balikan natin si Lodge. Ano yung mga pwede mong gawin sa opening, sa unang talata ng iyong maikling kwento? Pwede kang maglarawan ng landscape. Si Pascual, ang landscape ay yung maliit na espasyo. Si Noli, nakikipagsiksikan sa mga kamag-anak at delata. Pwede kang magsimula sa gitna ng isang dialogo, isang pagtatalo, para conflict agad. Pwede kang magsimula sa pagkapakilala ng narrator. Iwasan dito yung parang magbibigay ng CV. Hindi pwedeng, ako si Noli, mahirap kami, kawawa naman ako. Hindi pwedeng ganon. Pero pwede mong gawin kapag meron kang idiosyncratic na character. Scheherazade, tulad ng binanggit ko. Kwento siya ng kwento para di mamatay. Pwede kang magsimula sa isang philosophical na pagmumuni-muni. Pero wag yung mga abstraktong kalokohan. Ito, kailangan may kinalaman doon sa mambabasa. Kumbaga yung filosofiya dito ay filosofiya sa buhay. At pinakamaganda, simulan mo yung kwento mo, yung unang talata mo, isulat mo, ilagay mo yung bida mo sa isang kapana-panabik na sitwasyon. Iyon na lamang. Ako muli, si Yuzi Eliserio, at ganyan magsulat ng unang talata para sa iyong maikling kwento. Ang mga imahen ay likha ng Microsoft
Copilot at Google Gemini. Nilikha ang PowerPoint presentation na ito sa Google Presentations.